Nasa larawang ito, nakuha mula sa CCTV ang sospek sa pagpatay sa isang dating barangay chairman ng Barangay 365 sa Maynila. Nakatutok pa ang kanyang baril sa nakaupong biktimang si Elpidio Peter Bautista, kasalukuyang barangay councilor na dating chairman sa Barangay 365. Kwento ng saksing si Glenn Makinan, may salo-salo sila sa lugar dahil kaarawan niya ngayon. Bandang alas 3 ng hapon, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Pumutok po ng 5 beses muna, sunod-sunod po. Bang, 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 bang. Pagkatapos sila 5, bang, bang, bababang. Yun, wala na po. Paglabas ko, nakita ko na kayo ko. Akala daw niya nung unang ay piccolo lamang ang narinig hanggang sa mapansin niyang duguan na ang biktima. Ang dalawang sospek, napansin daw niyang mabilis na naglakad palayo. Ang isa, may dalang paper bag kung saan itinago ang baril. Yung isa, nakapaper yun ang bumunot ng baril. Pag ganun po, napaganon sila, dalawa sila. Dahil hinaram po ng manlalaro dyan eh. Ang biktima naman, naisugod pa raw sa ospital pero namatay din kalaunan. Wala pang pahayag ang Manila Police District sa krimen habang gumugulong ang investigasyon. Sa Cebu, patay rin sa pamamaril ang isa namang konsehal ng bayan ng San Fernando. Pinagbabaril si Councilor Reneboy Dacalos sa loob ng tindahan ng kanyang kapatid kahapon. 8 empty shells ang natagpuan sa crime scene. Ayon sa San Fernando Police, nasa drug watch list si Dacalos. Ang mga kasamahan ni Dacalos sa konseho, ikinagulat ang kanyang sinapit. Nakoratan sa nahitabo po ni Konsehal Boy Dacalos. Kaya ko naman siya nga tao kanang murag ilumon nga type nga tao sa sa council pod, cooperative mapod siya. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.